Hello, Kabilabs! So, okay. Nakikita nyo ba na mayroon tayong notebook dito? Kasi, gaya nga po ng nabasa nyo sa title, pag-uusapan natin ngayon ang sahod namin ng mga caregivers dito sa Israel. So, bilang meron tayong get-together dito sa Jerusalem. Yes! Nasa Jerusalem po tayo. Nasa center po tayo ng Jerusalem. And kasama natin ang mga kapo-vloggers natin. Unang-una si Unika Ila. And si Chesatan TV. Then, si Modern Moms with Rose. Okay. So, hello mga Sisi. Hello. Kamusta kayo? May energy pa ba kayo? Meron pa kami. Madaling araw na po dito. Anong oras na ba? Alas 3:15. So, 3:15 na, no? Yung nga pong buwan dito, 1/4 na. Okay, so alam ko, paus na kayo kasi ang dami na natin nagawang content. Pero thank you kasi bago tayo matulog ay Natutulog ba? wala atang tulugan. May tulugan ba? Nakakahawa po. Gumawa ng kontentong isang to. Kaya eto yung mata ko, ating na. So, alam ko, antok na sila and medyo pagod na, pero importante po kasi itong topic natin today. And alam ko, inaantay ito ng marami. So, okay. Siguro, umpisahan ko muna sa pinaka bago dito sa Israel. Ang ganda po ng pagkaka-formation namin. Hindi namin ito pinag-usapan, pero yan. If you watch this video until the end, malalaman nyo kung bakit nasabi kong maganda yung formation namin. Okay. Unahin natin si Modern Moms with Rose. Ilang taong ka na dito? 3 years. 3 years. And 6 months. Okay. Sa loob ng 3 years and 6 months, pwede ko bang malaman kung magkano yung sahod mo? Ako, 3.7. Tapos, nung nag-1 year ako, naging 4,000. Okay. Kasi hindi siya nagpapatulog. Tapos, namatay siya after 2 years. So, nalipat na ako sa Betabot. Sa Betabot, naging 4-5 ako. Okay, dun sa Netanya, 4-5 din. Ngayon, dito sa Hercilia ko, 5 na. Kasi Okay. So, case to case pala. Depende sa sa workplace, kung saan at kung ilan yung alaga mo. So, okay. Pag-usapan natin yung pinaka-latest mo, 5,000, di ba? Ano yun? Kasama na yung allowance or basic salary lang yun? basic lang. Basic lang yun. Okay. So, yung sinasabi po niyang 5,000 NIS or shekel ay yun lang po yung basic salary. And dito po kasi meron po tayong tinatawag na allowance. 100 din. 100 every week. Okay. So, bali, minsan po kasi, di ba, yung weeks sa isang buwan ay 5. So, magkano yun? Ginagawa nilang 500. 500? Sila, madali silang kausap. Kasi couple naman kasi. Couple. So, bukod doon, meron ka pa bang ibang benefits na natatanggap? Halimbawa, food allowance? Wala. So, yun na yung pinaka-salary mo. Tsaka yung Then, 360 na stay. Yung stay mo ay 360 shekel. Okay, thank you, Modern Moms. Si Chesatan TV. Ilan taon ka na dito, sis? Magna 9 years sa September. Magna 9 years. So, naalala mo pa ba yung unang sahod? Ang tanda ko nasa 3,325. 3,000? 325. Anong year yon? Parang 2012 ending mag-end ng parang September. 2012, 3,325 shekel. And now is 2021 na. So, magkano ng sahod natin? Basic salary. Basic salary 4,000 flat. Tel Aviv, kasi minsan ngayon iba-iba yung pricing. Okay, yung mga babanggitin pala namin sahod, depende yun sa area. Kasi, din yun depende rin po sa workplace na mapupuntahan na. Kanilang tatlo po ay, area 1 po silang tatlo. Ako lang po yung area 2. 1,000 shekel? Yung sa'yo? Parang, wala pa yan. Parang naging Bakit?
3.4, naging 3.6, every year parang dumadagdag, ganyan. So ibig sabihin, nag-start ka sa kanya ng Pagdating ko sa kanya, parang naging 3.4. Yung sa una kong amo, 3,325. Yun kasi yung nakalagay talaga sa mismo kontrata. So, sinusunod talaga ang kontrata. Hindi yung amo mo ngayon, nag-start ka sa kanya na magkano? Kasi, ang pagkakaalam ko, maraming mga hearsay, pero hindi ko naman alam kasi hindi pa ako nagtatanong. Actually ngayon, parang gusto ko lang magtanong sa agency. Parang sinasabi nila yung agency namin, yung agency ko ngayon, mababa talaga pagkasahod. Ganun talaga ang sahod. Okay, so nasa agency rin. Totoo po yan, danas ko po yan. Kasi may mga tendency, may mga flat ako. Hindi sila nag-agency nung naghanap sila ng new work. Sila na mismo humingi ng sahod bago sila naghanap ng agency, yung mismo employer. Kaya malalaki ang sahod nila. May Sila na umabot- yung nakipag-negotiate. Yes, may umabot Pwede pa rin ng yun mga eh. 6,000, ganyan. Oo. Tak din yun. Oo. Okay, so bukod sa 4,000 shekel, meron pa bang ibang na-receive? Wala na. Yung allowance. Allowance sa 100 shekel. Ang every allowance ko naman, 200. week? 200 every week. Yes, kasi Kaya sa, nag-start yan? pagdating sa kanila. Ah, Kasi sabi I ng see. matanda ko, 100 is not enough. Doon naman pala sila bumawi. Gusto nilang umawi. Ang galing. So, paano kung 5 ang week? So, umabot ng 5,000. Ang galing. Sa stay? Sa stay naman, yung dati ko, kasi yung nung okay pa yung matanda ko, nilalabas ko talaga siya. So, wala yun. So, nung naging hindi na okay yung matanda ko, ang nangyari doon, parang Cinderella. 11, dapat nandun ako kasi kailangan may kasama yung matanda. Ayaw nila nang walang kasama kahit gabi natutulog. Ang kagandahan nun, nakakalabas na ako ng Saturday na mga 4 or 5 until 11. Doon ako matutulog. Kinabukasan pagdating ng kanyang bisita ng mga 10:30, pwede ulit ako lumabas hanggang 6 p.m. And yung 11 to 10:30, may bayad yun. So, scattered. May bayad yun. Parang nakakalabas ako pero may bayad pa rin. 200. 200 ang bayad nila nun. Ilang oras bali yon yung off mo yun? Parang parang oras lang talaga siya. Yung compute mo? Minsan kasi, 10, 12. pag hindi maganda yung, wala naman akong gagawin sa labas, hindi ako lumalabas. Pero it the same pa rin yan kasi may bayad naman. So, yung 200 shekel every week, ano yung fix yun? Pero ngayon, dahil na-hospital yung matanda ko ng 1 month, parang once pa lang ako nakakuha ng off. Medyo ang mga relievers kasi dito, malaki din sila kumuha. Pero mabuti nga yung reliever ko para nag-flat siya ng 400, may iba kumukuha ng 500, may kumukuha ng 600. Ilang oras yung 400 Yung shekel? 400, 24 hours, so sabi ko, ang exceeding, may humihingi ng 50 shekel exceed per hour. Pero may mga nakausap ako ng 30. Pilipino yung mga yan? May nakausap ako ng 30 kasi sinabi nung sa agency pa, mga Israeli pa yon. So sabi nga, pumayag naman yung reliever na, sige. So parang ibibigay sa kanya is dapat is 520 lang nung amo ko. Sabi naman nung anak, it's okay kung 550 o so dinagdagan niya pa ng 30. So, di ba nabanggit mo mula nung na-hospital si alaga mo, ay full stay ka na. Magkano yung every week? Parang yung stay ko, dati 350 yun kasi wala pang alam. Nung pumunta lang ako sa agency, doon ko na nalaman na 360 kasi yung ibang mga caregivers doon ko na nalaman. So, ngayon lang dinagdagan ng 360. 360 ka na, okay. 7. Okay. So, yung mga nabanggit po nating mga value, ilalagay na lang po natin sa screen. Yan. So, iba-iba po kami ng sahod. Ano po? Susunod tayo sa pinakamalupit na 15 years na dito sa Israel. Ito na po ako inugat. Grabe, inugat. Okay, Zizi. Bilang 15 years ka na dito, anong year ka dumating dito? 2006. 2006. Kano yung ano mo? Sahod mo? $500. Wow, Dollars dollars pa pa nun kasi eh. noon Dollars pa eh. nun. So, parang mga nasa tulang. Parang nasa mga, kasi noon 50 eh. 50 ang palitan, 25. 15 years na po siya dito. Noon po kasi talaga, mababa lang talaga yung pasahod. Oo. $500, so pagpalagay natin na 25,000 peso. Baba pa rin placement fee no? Dahil matagal na po kasi yung 15 years ago. Oo. Pag-usapan na lang natin yung present. Oo. So, yung latest mong work ngayon, ilang taong ka na sa kanya? Magsi-6. Sa Magsi-6. November. Kano na yung sahod mo ngayon sa pinaka-present Sa awa ng employer Diyos, mo? parang ngayon lang talaga ako makakaipon.
5. 2,000 shekel. Yun ang sahod And ko. bukod doon, meron ka pang natatanggap Allowance. na allowance, 100 weekly. Hindi siya naka-fix. 100 minsan, 120, minsan Hindi. 150. Ano yun? Paano, saan nagmumula yun? Sa anak ng alaga ko. Hindi, Kasi bakit syempre, kailangan, may butal? Hindi ko alam. Basta mabait siya eh. Kung kailan, Mabait siya eh. Talagang so hindi napaka-generous talaga ng anak ng alaga ko. Wala akong masabi. Minsan pag sahod ko, 200 pa binibigay niya sa allowance ko. Talagang napaka... every week na binibigay. Weekly. Okay, balikan po natin yung nauna nating mga na-interview. Weekly ba binibigay yung allowance mo? Hindi. Iniipon sa sahod. Weekly ba binibigay yung allowance? Weekly ba binibigay? Okay, so 2 weekly binibigay yung allowance, 2 kasabay ng sahod. So, depende po talaga yan sa amo. So, after nung allowance, meron ka pang natatanggap na ibang Wala na. Wala na food allowance, ganun. Wala na. Wala na. So, okay. Mapunta tayo sa stay. Stay ko 360. So pare-paro. Nasunod yung mga amo natin May mga amo po kasi na hindi sila sumusunod sa bayad sa stay. So, swertihan lang talaga. Swertihan lang. Pero ngayon kasi minsan, iginagaya na niya sa bayad niya sa reliever ko. Kung magkano yung bayad niya, minsan gano'n lang yung ginawa niya sa akin pag nag-stay ko. Malaki ang bayad sa reliever. Malaki. Swerte ko. Ngayon lang talaga ako sinuwerte. As in, Pwede ba na yung malaman kung magkano? 500. Ganun. Sana all. Pero minsan lang ako mag-stay, weekly ako lumalabas. Weekly ka lumalabas, no? Weekly ako lumalabas. Bakit? Kailangan kong makapag-relax kasi nga hindi ganun kadali yung trabaho ko kay Olabes. As in, Nako. Tama. kailangan kong mag-refresh paminsan-minsan. Tama. Anhin natin ang malaking sahod kung pagod yung utak natin. Kasi once na stress yung utak natin, may tendency na wala na tayong pasensya sa alaga natin. Na kaunting kibot lang nila. Kasi makukulit na sila eh. So, yun, doon na magsisimula yung pagiging bugnutin natin sa kanila. Okay, dahil natapos na sila, it's my turn. Sino inabangan namin? Ay! So, magkano ba yung sahod ko? Pagdating sa amo ko naman po, since nag-start ako, by the way, 6 years na po ako dito sa Israel. Nag-start po ako noong 2015. Ang employer ko po ngayon ay 3 years na po ako sa kanya. And since nag-start po ako sa kanila, 5,000 yung sahod ko, 5,000 shekel, nandun na yung allowance. So, medyo lugi ako doon kasi minsan may mga month na 5 yung weeks. Pero hindi ko na yun sinisingil sa kanila kasi pagdating naman sa ibang bagay kasi very generous sila. Wala akong masasabi. So, parang mga give and take lang. Pagdating naman kasi sa grocery, sa mga pagkain, kahit anong gusto kong kainin, nakakain ko. So, hindi ko na kinukompute yun. Sa stay naman, ganun din po. Pareho lang din, 360 lang din po. Yun, very easy. And yun po yung sahod namin dito sa Israel. Yung mga nabanggit po namin ay basic salary po namin yun. So, may mga amo tayo na generous sila, nagbibigay pa sila ng food allowance. Yung iba nagbibigay sila ng food allowance, pero ako wala. Anong food allowance? Okay, bilang nagtatrabaho po kasi ako sa nursing home, malimit po kasi sa amin, meron silang food allowance. Bukod pa yun sa ano? Yung sa allowance weekly? Bukod pa po yung allowance weekly, meron din sila. Pero sa amo ko kasi, nung bago pa lang ako doon, sinuggest ko din sa amo ko na i-separate. Pero hindi siya pumayag, sabi niya, para saan daw? Eh, ako naman daw yung may hawak ng credit card. Pabibili ko naman daw kung ano yung gusto ko. Pero kung kukumpitin mo, okay din naman. Kasi ako may hawak ng credit card eh. Oo nga. Kung ano yung gusto kong kainin, nakakain ko. Kahit Filipino food man. Na tumatanggap ng credit card. Yun. Ganun po yung sahod namin dito sa Israel in reality. Hindi pare-pare. Hindi pare-parehas. Depende sa amo, Depende din sa agency. sa agencies, and sa lugar. Dito na natin i-end ang ating topic. Sana meron po kayo natutunan sa topic natin today. So, ginawa namin po ito hindi para ipagmalaki yung sahod namin, kundi
mabigyan kayo ng idea kung magkano ba talaga yung sinasahod ng mga caregivers dito. Malaki ba ang sahod natin? Malaki lang. Huwag ko convert sa... We convert sa Philippines, yes. Pero kung sa bills naman, alam naman natin marami tayong bills sa Philippines. And alam naman po natin na bago tayo makarating na Israel, nung wala pa pong Gov2Gov ay gumastos po kami ng almost 500,000. So bago pa kami naka-recover, kasi nga, syempre, nag-i-interest din. So, nito, ilang taon ka na dito sa Israel bago ka maka-recover. Yun po yung pinagdaanan namin in reality. So, yun, maraming salamat. Thank you. Kasi pinabigyan niyo ako sa topic natin today. Although medyo personal. Kung makikita niyo yung topic sa ano natin, sa mga content natin, ayoko talaga pinag-uusapan yung mga income kasi personal ano na natin yun. Pero malimit kasing tanong to, magkano ba ang sahod dyan sa Israel? So yun, thank you po. And syempre, bago natin tapusin, please don't forget to subscribe and visit their channel, Unika Ila, Satan TV, and Modern Moms with Rose. Thank you! Bye! Bye! Parang Uy, pang ano natin? Thumbnail.